Chapter 1551. Si Phineas ay sobrang galit na ang kanyang mga tampok sa mukha ay nagbago nang marinig niya ang hiling ni Sebastian. Parang isang hayagang gawa ng pamimilit. Pinagpag niya ang kanyang mga ngipin at kinuyumos ang kanyang mga kamao. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa halo ng galit at takot. Ngunit sa huli, nag-aatubili siyang binitiwan ang kanyang pagkakahawak, inalis ang storage space ring, at inihagis ito kay Sebastian. Parang may bahagi sa kanya na napunit. Bagaman hindi hawak ng singsing ang lahat ng kanyang kayamanan, hawak nito ang kalahati nito. Ang pagkawala ng ganon kalaki ay isang napakalupit na dagok na halos magdilim ang kanyang paningin. Ang 10 Lesser Deity Masters ay nakita si Phineas na sumuko at sinundan ang kanyang halimbawa. Bagaman nasaktan sila sa pagsuko ng kanilang mga singsing, inuna nila ang kaligtasan sa lahat ng bagay. Umalis ka, malamig na utos ni Sebastian. Ang kanyang boses ay kasing talas ng malamig na hangin. Lahat ay nakatayo sa gulat na katahimikan. Ang hayagang pagnanakaw sa pangalawang tagapagmana ng pamilyang Caro ay isang gawaing hindi mapaniwala ang kapal ng mukha. Gayunpaman, alam ng lahat na ang walang kapantay na kasanayan ni Sebastian ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na kumilos ng may tapang. Kaya niyang talunin ang isang Intermediate Deity Master sa isang sulyap lamang. Sa ganitong nakakatakot na lakas, magiging isa siya sa pinakamagaling sa mundo, kaya hindi nakakagulat na hindi siya natatakot sa pamilya Caro. Matapos umalis sina Phineas at ang kanyang kasamahan, humarap si Sebastian kay Jillian. Agad na pumuti ang kanyang mukha, puno ng takot. Sa sandaling iyon, siya ay napuno ng matinding pagsisisi. Binaliwala niya ang isang napakahalagang kayamanan at itinapon ang sarili sa mga bisig ng iba. Ito ay isang ganap na kalokohan. Pero sino ang makakapag-isip na ang tila mababa at walang muwang na kasambahay ay isang nakatagong makapangyarihan? Halika rito, sabi ni Sebastian nang walang emosyon. Ang katawan ni Jillian ay nanginginig tulad ng dahon na nahuhulog sa simoy ng taglagas, at dahan-dahan siyang lumapit sa kanya. Tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Wala akong pagpipilian. Ang pamilya Caro ay isa sa 4 na prestihiyosong pamilya ng Templeton, at ang pamilya ko ay mawawasak kung hindi ako sumunod. Kailangan kong gawin ito para protektahan sila. Ngumiti siya ng may pang-aasar. Inaasahan mo bang pasalamatan kita para dyan? Ang kanyang mukha ay puno ng takot habang nagmamadali siyang ipaliwanag, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sinasabi ko lang na wala akong pagpipilian. Sa sitwasyong iyon, talagang wala na akong ibang magagawa. Ang kanyang mga daliri ay abala sa naggalaw sa gilid ng kanyang damit habang tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Mukha siyang takot na USA. Halos hindi na nasabi ni Laurel ang salita bago niya ito pinigil at nilunok ang natitirang bahagi. Ang pagtawag kay Sebastian ng tanga ay walang masama noon, pero ngayon alam na niyang mas mabuti nang huwag gawin iyon. Kung sabagay, siya ay isang makapangyarihang tao na kayang pumatay ng isang tao sa Intermediate Deity Realm. Ang paggamit ng ganitong pangalan para sa kanya ngayon ay talagang hindi magalang. Bahagyang lumambot ang ngiti ni Sebastian. Ang apelyido ko ay Wilder, pero kung gusto mo akong tawaging tanga, sige lang. Pangalan lang yan. Mr. Wilder. Ang kanyang ngiti ay nanatiling mainit, at ang kanyang boses ay nagkaroon ng palakaibigang tono. Walang kailangan sa mga formalidad. Hindi naman ako gaanong mas matanda sa'yo. Kung hindi mo naman alintana, tawagin mo na lang akong Sebastian. Sebastian. Nanginginig ang boses ni Laurel. Ang kanyang katawan ay nayanig habang ibinaba niya ang kanyang tingin, hindi naglakas loob na tingnan siya sa mga mata. Pagkatapos ng lahat, ang taong nasa harap niya ay isang pambihirang makapangyarihan. Kung ikukumpara sa kanya, ang kanyang katayuan bilang pangalawang tagapagmana ng pamilyang Hartwell ay tila walang halaga. Lumambot ang kanyang boses. Huwag kang maging sobrang formal sa akin. Iniligtas mo ang buhay ko, at kahit sino pa ako o gaano ako kalakas, hindi na iyon magbabago. Tumingin siya sa kanya na may maingat na pag-asa sa kanyang mga mata at nagtanong ng may pag-aalinlangan, kung gayon, pwede ba kitang hingan ng pabor? Sumagot si Sebastian ng kalmado,
Iniligtas mo ang buhay ko. Maaari kang humingi ng kahit ano bilang kapalit. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Gagawin ko ang makakaya ko. Nagliliwanag ang mga mata ni Laurel sa kanyang mga salita, at pumatak ang mga luha ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Isang makapangyarihang tao sa kanyang antas ay napakamapagpakumbaba pa rin, napakabihira ng ganitong kabaitan. Ang ginawa ni Jillian ay mali, pero siguro ay nasa ilalim siya ng pressure. Maaari mo bang ipakita ang awa sa kanya, para sa akin? Hindi ka agad sumagot si Sebastian. Iniling niya ng bahagya ang kanyang ulo at nag-isip ng saglit. Pagkatapos, sinabi niya ng dahan-dahan, kung pipiliin mong balewalain ito, aalok ko sa iyo ang 100 milyong espiritual na bato, isang mataas na antas na mahiwagang artifact, isang top-tier na espiritual na baluti sa labanan, isang bote ng ikalimang antas na mga pil, at isang banal na teknik para sa pagsasanay. Pagkarinig niyon, isang matalim na hininga ang umabot sa buong tao. 100 milyong espiritual na bato ay isang napakalaking halaga. Sapat na ito upang bigyan ang sinuman ng buhay na puno ng hindi kapani-paniwalang kayamanan at karangyaan. Ang mataas na antas ng mahiwagang artifact ay kumikislap ng isang nagbabagong, mahiwagang liwanag, kaakit-akit at nakakaakit. Ang halaga nito ay lampas sa sukat, at para sa karamihan ng mga cultivator, ang pagkakaroon ng ganitong bagay ay wala ng iba kundi isang malayong pangarap. Ang mataas na antas ng espiritual na baluti ng labanan ay kumikislap ng nakakasilaw na liwanag. Ang kapangyarihan nito sa depensa ay halata at ginawa itong isang hindi mapapalitang yaman sa labanan. Ang mga pil ng ikalimang baitang ay naglalabas ng natatanging amoy, at ang kanilang milagrosong epekto ay ginawang isang kayamanan na walang kapantay. Sa wakas, ang pamamaraang pagsasanay ng banal na teknik ay bihira at walang halaga. Chapter 1552. Ang mga tingin ng lahat kay Laurel ay puno ng inggit at selos. Ang pagsisisi at pagkabigo ay mabigat na nakabitin sa hangin habang tahimik nilang sinisisi ang kanilang sarili. Kung alam lang nila ang lakas ni Sebastian, sana'y binigyan nila siya ng respeto mula pa sa simula. Sa kabilang banda, halos sumasabog sa saya ang mga Hartwell. Ang kanilang mga isip ay nag-uumapo sa mga pananaw ng mga kayamanang iyon na magiging bahagi ng kayamanan ng pamilya. Dahil hindi pa kasal si Laurel, anumang ibigay ni Sebastian sa kanya ay tiyak na makikinabang ang mga Hartwell. Ang kaisipang iyon lamang ang nagbigay ng kilig ng pananabik sa kanila. Kahit si Emilian ay hindi may tatago ang kanyang pagnanasa, kahit na siya ay nagpakita ng maayos na anyo. Wala siyang ideya kung paano balak ni Sebastian na harapin si Jillian, pero para sa kanya, ang pag-aalok ng isang anak na babae kapalit ng napakalaking kayamanan ay tila isang makatuwirang kapalit. Si Jillian ang tanging hindi makapagpanggap ng ngiti. Nang marinig niya ang mga kondisyon ni Sebastian para kay Laurel, nanghina ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa sahig. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng puting tela. Takot ang pumuno sa kanyang malalaking mata, at ang kanyang katawan ay nanginginig na. Parang dahon na nahuli sa bagyo. Lahat ay inisip na agad na tatanggapin ni Laurel ang mga kondisyon, ngunit ang kanyang tugon ay nagulat silang lahat. Walang patumpik-tampik. Nilinggan niya at matigas na sinabi, isa lang ang hiling ko. Pakawalan niyo ang kapatid ko. Ang kanyang tingin ay matatag at walang bahid ng pagdududa. Ang kagalang-galang na nakatatanda ng mga Hartwell ay hinampas ang kanyang kamay sa mesa, at ang kanyang mukha ay puno ng galit habang mariing sumigaw, Laurel. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang iba pang mga elder na kasing abala ay nagtapak ng kanilang mga paa na may alalahanin na nakasulat sa kanilang mga mukha. Laurel, ang personal na sakripisyo ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa kinabukasan ng pamilya. Minsan, ang pagsasakripisyo ng ilan para sa ikabubuti ng nakararami ay hindi maiiwasan. Huwag hayaang maligaw ng landas ang iyong paghatol dahil sa emosyon. Parang hindi naapektuhan si Laurel sa kanilang mga komento habang mataman siyang nakatitig kay Sebastian. Sigurado ka bang ayaw mo ng pag-isipan ulit? Tanong niya nang may pag-usisa. Napagpasyahan ko na, sagot niya nang walang pag-aalinlangan. Sige. Igagalang ko ang iyong desisyon.
Bahagyang tumango si Sebastian, na may pagtingin ng paghanga sa kanyang mga mata. Salamat. Huminga ng maluwag si Laurel, at ang kanyang mga labi ay bumangon sa isang mapagpasalamat ng ngiti. Ngunit ang mga nakatatandang miyembro ng pamilya Hartwell ay labis na nagalit, ang kanilang mga mukha ay nagdilim, at piniga nila ang kanilang mga ngipin sa inis. Paano niya maitatapon ang napakalaking kayamanang iyon? Sumpa-sumpa nila siya sa loob at tinawag siyang kaiya-hiya dahil sa pag-aaksaya ng napakahalagang pagkakataon. Kung hindi nandoon si Sebastian, sumugod na sana sila upang turuan si Laurel ng isang mabigat na leksyon. Laurel. Inilabas ni Jillian ang sarili mula sa sahig at tumalon sa mga bisig ng kanyang kapatid habang siya'y umiiyak ng walang kontrol. Basang-basa ang mga damit ni Laurel sa mga luha habang niyayakap siya ni Jillian, na labis na pinasalamatan at emosyonal. Sa kaibuturan, alam niyang gagawa siya ng ganap na ibang desisyon kung siya ang nasa sitwasyon ni Laurel. May oras ka ba? Gusto ko sanang makipag-usap sa'yo ng pribado. Lumambot ang tingin ni Sebastian habang tinitingnan si Laurel. Tumango siya ng bahagya at sinundan Alia kahit na ang kanyang mga hakbang ay nagpakita ng bahagyang kaba. Habang lumalabas sila ng bulwagan, maraming kabataang babae ang hindi mapigil ang maningning sa inggit. Malinaw sa lahat kung gaano kamahinahon at maasikaso si Sebastian kay Laurel, ang kanyang tagapagligtas. Ang kanyang imbitasyon para sa isang pribadong pag-uusap ay tanging isang bagay lamang ang maaaring ipahiwatig, isang bagay na mabuti, marahil kahit romantiko. Dinala ni Sebastian si Laurel sa isang patio, kung saan ang hangin ay puno ng amoy ng mga namumulaklak na bulaklak. Isang banayad na simoy ng hangin ang humaplo sa mga dahon, na nagdagdag sa mapayapang atmosfera. Pinasok ang kanyang storage space ring, kinuha ni Sebastian ang isang panyo. Salamat sa iyong babala kanina. Naalala ko na ang lahat, at ang panyo na ito ay dapat ibalik sa tunay na may-ari nito. Ibinigay niya ito sa kanya. Pagkatapos, naglabas siya ng singsing na imbakan ng espasyo at iniabot ito. Ang mga bagay sa loob ay paraan ko ng pagbayad sa iyo sa pagligtas ng aking buhay. Mabilis na iniiwas ni Laurel ang kanyang mga kamay at tumanggi. Hindi ko matatanggap ito. Pumayag ka nang iligtas ang kapatid ko, kaya patas na tayo. Hindi ko na kayang humingi pa ng iba sa iyo. Tumawa si Sebastian, at ang kanyang ngiti ay maliwanag at mainit. Sa loob-loob niya, namangha siya kung gaano kabihira ang makatagpo ng isang tao na may ganitong kalinis at walang pag-iimbot na puso sa malupit na mundo ng pagsasaka. Sa seryosong ekspresyon, ipinasok niya ang singsing sa kanyang kamay. Ingatan mo ito. Hindi pa ako aalis, kaya kung may mga tanong ka, maaari mo akong tanungin. Salamat. Ang boses ni Laurel ay puno ng pasasalamat habang kumikislap ang mga luha sa kanyang mga mata. Kahit na nailigtas niya si Sebastian, ang mga regalo na inialok nito ay lampas sa lahat ng inaasahan niya. 100 milyong espiritual na bato, isang mataas na antas na mahiwagang artepakto, isang top-tier na espiritual na baluti sa labanan, isang bote ng ikalimang antas na mga pil, at isang banal na teknik para sa pagsasanay. Awat isa sa mga bagay ay walang halaga. Bumalik siya sa kanyang dating tirahan at pinili niyang manatili roon sa ngayon. Una, hindi pa ganap na gumagaling ang kanyang mga sugat. Pangalawa, nag-aalala siya na maaaring bumalik ang pamilya Caro para sa paghihiganti. Kung umalis siya at hindi nila siya mahanap, tiyak na ang kanilang galit ay mapupunta sa mga Hartwell. Habang maaari niyang baliwalain ang kapalaran ng iba, hindi niya kayang ipikit ang kanyang mata kay Laurel, ang kanyang tagapagligtas. Pagkatapos bumalik sa kanyang tahanan, kinuha ni Sebastian ang isang plaka ng Esmeralda. Ito ang mismong bagay na pinagsikapan ni Phineas na makuha, at nagkaroon ng kuryosidad si Sebastian kung ano ang laman nito. Pinindot niya ang plaka sa kanyang noo, at isang agos ng napakalawak na impormasyon ang bumuhos sa kanyang isipan. 1553. Ang napakalaking dami ng impormasyon ay nakabibingi, ngunit sa kabutihang palad, ang pinahusay na lakas at talino ni Sebastian ay nagbigay daan sa kanya upang tiisin ito. Kung hindi, ang ganitong labis na pagdagsa ay madaling makapagdulot ng pagkasira ng isip. Gayunpaman, nakaramdam siya ng bahagyang pag-uga sa kanyang ulo.
Umabot siya ng 15 minuto bago siya nakabawi at inilagay ang platito sa tabi at binuksan ang kanyang mga mata, na ngayoy puno ng pagkamangha. Ang esmeraldong plato ay naglalaman ng mga detalye ng isang banal na teknik na tinatawag na dimension slash. Ang dimension slash ay parehong napakalakas at labis na masalimuot. Maaari itong agad na maghiwa sa espasyo at magpakawala ng nakasisirang puwersa na lampas sa imahinasyon. Nang simulan ni Sebastian na pag-aralan ito, natagpuan niyang ang teknik ay isang hindi maunawaan na palaisipan. Bawat banayad na operasyon ng mga batas nito ay nalubog sa walang katapusang misteryo. Nalaman niya na ang dimension slash ay hindi lamang tungkol sa pagpapalabas ng hilaw na kapangyarihan kundi nangangailangan ng napakahusay na pagkamalikhain sa law of space. Upang may sigawa ito, kinakailangang maunawaan ng tama ang mga node at pattern ng espasyo at pagkatapos ay i-channel ang kanilang enerhiya sa mga puntong ito upang makamit ang agarang puwang na paghiwa. Ito ay nangangailangan ng napakalaking kapangyarihan, pambihirang sensibilidad, at pag-unawa sa law of space. Kapag na-master na, maaari nitong agad na sirain ang depensa ng kalaban at gawing walang silbi ang anumang kontra-atake. Walang pag-aalinlangan, agad na sumisid si Sebastian sa pag-aaral ng dimension slash. Ang proseso ay tiyak na magiging mahaba at mahirap marahil isang buwan, isang taon, o kahit dekada. Posible rin na hindi niya ito lubos na maunawaan. Habang si Sebastian ay nakatuon sa pagmaster ng dimension slash, si Phineas ay umuwi kasama ang 10 lesser deity masters. Diretso siyang pumunta upang hanapin ang kanyang ama, si Corwan Kero. Pagkapasok ni Phineas sa bulwagan ng pamilya, sabik na nagtanong si Corwan, kamusta ang nangyari? Bumagsak si Phineas sa kanyang mga tuhod na may malakas na tunog. Dad, tulungan mo ako. Anong nangyari? Tumayo ka at sabihin mo sa akin, nagdilim ang mukha ni Corwan. Ang ekspresyon ni Phineas ay nagbigay diin na sa kanyang mga hinala, at nang makita siyang lumuhad, nakumpirma na talagang may nangyaring masama. Hindi naglakas loob si Phineas na tumayo, at nanginginig ang kanyang boses. Dad, sinunod ko ang mga utos mo sa Heartwells sa Wave Ina. Nakuha ko ang bagay at pauwi na ako nang agawin ito sa akin. Sinubukan ni Morgan na bawiin ito, pero pinatay siya ng batang iyon. Pagkapasok ni Phineas sa bulwagan ng pamilya, sabik na nagtanong si Corwan. Kamusta ang nangyari? Sa bulwagan, ang mga nakatatandang miyembro ng pamilya, na naghihintay, ay pareho ring nagulat. Pagkarinig nila tungkol sa pagkamatay ni Morgan, sumiklab ang galit. Anong karapatan niyang patayin ang isa sa atin? Nakunat ang noo ni Corwan at nagtanong, mayroon bang talagang makapangyarihan sa Heartwells? Isang tao sa intermediate deity realm. Ang lakas ng batang iyon ay kamangha-mangha, sagot ni Phineas. Malamang ay nasa 5-star intermediate deity realm siya. Above 5-star intermediate deity realm. Talaga bang ganoon kalakas si Emilian? Tanong ni Corwan, na halatang nagulat. Pinapanood niya ang mabilis na umuunlad na pamilyang ito mula sa Wave Ina. Hindi si Emilian. Hindi siya. Mayroon bang mas makapangyarihan pa sa kanya ang pamilya Hartwell? Tanong ni Corwan sa guguluhan. Sa totoo lang, hindi naman talaga siya bahagi ng mga Hartwell. Nailigtas siya ni MS Laurel. Agad na ipinaliwanag ni Phineas ng detalyado. Ang apelyido niya ay Wilder. Lumingon si Corwan sa mga nakatatanda. Mayroon ba tayong mga malalakas na eksperto na may pangalang Wilder sa kaharian ng Ebonstorm? Isang nakatatanda ang nag-isip sandali bago sumagot, mayroon kaming ilan, ngunit sino mang nasa itaas ng intermediate deity realm ay itinuturing na matanda. Hindi sila tugma sa paglalarawan na ibinigay ni Phineas. Isang matanda ang humalaklak. Sino ba ang may pakialam kung sino siya? Naglakas loob siyang kunin ang mga bagay namin at pumatay ng mga tao namin. Hindi natin siya dapat palampasin dito. Tumanggo si Corwan bilang pagsang-ayon at pagkatapos ay humarap sa unang nakatatanda sa kanyang kanan. Ginoong Rhys, bakit hindi mo na lang ito asikasuhin ng personal? Chapter 1554. Tumanggo si Rhys at mabilis na pumili ng isang grupo ng mga eksperto upang samahan siya.
Pagkatapos, umalis sila patungo sa Wave Ina. Ang dapat sana'y isang engranding kasal, na maghahatak ng atensyon ng lahat sa Wave Ina, ay biglang na-interrupt ng pagdating ni Phineas. Ang pamilya Hartwell ay naiwan na dismayado lalo na si Jillian. Nagkaroon siya ng pagkakataong pakasalan ang isang batang si Primo, pero hindi niya ito nagawa, at ang panghihinayang ay labis na bumigat sa kanya. Ito ay isang pagkakataon na hindi na mauulit, at hindi niya maiwasang mangarap na sana'y maibalik ang oras. Ngunit ang pagsisisi ay hindi makapagbabago ng nakaraan. Sinubukan niyang ayusin ang mga bagay, pero si Sebastian ay nanatiling nakalok sa kanyang kwarto at tumangging makipagkita sa sinuman maliban kay Laurel. Sa puntong iyon, wala nang ibang pagpipilian si Jillian kundi sumuko. Samantala, si Sebastian ay nasa kanyang kwarto na nakatuon sa pagmaster ng Dimension Slash. Ang makalangit na teknik na ito ay makapangyarihan ngunit napakahirap talagang masterin. Sa kabila ng kanyang pambihirang talento, ang limitadong oras na mayroon siya upang makabisado ito ay nagdulot ng kawalang katiyakan sa kanyang tagumpay. Habang nag-aaral siya, nagsimula siyang mapagtanto na ang susi sa teknik na ito ay ang perpektong kontrol sa spatial energy. Bawat galaw at banayad na pagsasaayos ay kailangang walang kapintasan. Kahit ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng pagkabigo sa teknika o, mas masahol pa, bumalik sa kanya. Kinabukasan, habang nagpapatuloy ang pagsasanay ni Sebastian, lumitaw si Reese sa itaas ng Hartwell Estate sa Wave Ina, kasama ang isang grupo ng mga eksperto. Nasa 12 lamang sila, ngunit bawat isa ay naglalabas ng nakakatakot na presensya. Ang pagnanais na pumatay sa hangin ay nakakabingi, at ang kanilang nakakatakot na presensya ay nagpapahirap sa paghinga. Ito ang mga tao mula sa pamilya Caro. Siguradong nagpunta sila para sa paghihiganti, isang tinig ang umabot mula sa karamihan, puno ng hindi mapagkakamalang takot. Ang mga tuhod ng nagsasalita ay lumuhad dahil sa takot. Hindi nakakagulat, dahil nawala sa kanila ang isang intermediate deity master at isang mahalagang kayamanan. Siyempre, darating sila para sa paghihiganti. Pero, hindi ko inasahan na darating sila ng ganito kabilis. Isang lalaking mula sa Hartwells ang nagmukhang naguguluhan, at ang tono niya ay puno ng pag-aalala. Ang pag-aalala ay halata sa kanyang mga mata, at mga patak ng malamig na pawis ang nabuo sa kanyang noo na tila kayang niyang maramdaman ang paparating na bagyo. Yung namumuno sa kanila ay mukhang si Reese Caro, ang pangalawang nakatatanda ng pamilya Caro. Narinig ko na siya ay isang 5-star intermediate deity master, sabi ng isang mas matandang Hartwell's cultivator, at nanginginig ang kanyang boses sa takot. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot, ang kanyang katawan ay nanginginig, at ang kanyang mga ngipin ay nagkikiskisan. Ano? Isang 5-star intermediate deity master. Lahat sa pamilya Hartwell ay natigilan sa gulat. Naging mapatla ang kanilang mga mukha, at lumaki ang kanilang mga mata sa takot at pagkamangha. Para sa kanila, kahit ang maabot ang intermediate deity realm ay lampas sa kanilang kakayahan, lalo na ang makamit ang 5-star level, na tila kasing malayo at hindi maaabot ng isang mitolohikal na Diyos. Bagaman ang kaharian ng Ebon Storm ay isa sa 10 pinakamahuhusay na kaharian, ang Wave Ina ay isang maliit na lungsod na may mahihirap na yaman at walang mga eksperto sa intermediate deity realm. Ang pagdating ng ganitong nakakatakot na kapangyarihan ay tanging nangangahulugan lamang ng kapahamakan. Mga bulong-bulungan ay kumalat sa pamilya Hartwell. Isang pakiramdam ng hindi nagkakaayos ang mabilis na kumalat, nagdulot ng kaguluhan sa atmosfera. Mga Hartwell, makinig kayo. Ibigay nyo ang magnanakaw na nagnakaw sa pamilya ko, o mawawala ang buong angkan nyo. Ang sigaw ni Reese ay yumanig sa buong lungsod ng Wave Ina. Ang takot ay kumalat sa pamilya Hartwell. Laurel, nag-aalala para sa kaligtasan ni Sebastian, nagmadali papunta sa kanyang kwarto. Mabilis ang kanyang mga hakbang, at puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sebastian ang mabigat na banta mula sa labas at dahan-daang binuksan ang kanyang mga mata. Isang malamig na sinag ng liwanag ang dumaan sa kanyang mga mata habang biglang sumiklab ang kanyang aura. Talaga bang walang takot ang mga Caro?
Lumabas siya ng silid. Ang kanyang pagnanais na pumatay ay sumiklab at pinalamig ang hangin sa paligid niya. Ikaw pala ang pernatay kay Morgan. Bahagyang nagulat si Reese dahil mukhang mas bata si Sebastian kaysa sa inaasahan niya. Habang ang hitsura ay hindi palaging nagpapakita ng edad, ang isang tao sa intermediate deity realm ay magkakaroon ng napakalaking kapangyarihang mental at makakabasa ng kondisyon ng isang tao batay sa kanilang sigla at puwersa ng buhay. Reese ay nag-isip na si Sebastian ay hindi lalampas sa 100 taong gulang. Isang henyo na wala pang 100 taong gulang sa intermediate deity realm. Iyan ay halos hindi kapanipaniwala. Habang lumalabas ang mga kaisipang ito sa kanyang isipan, naging mas maingat si Reese at nagtanong, "Sino ka ba?" Chapter 1555. Bakit kailangang malaman ng isang taong malapit nang mamatay ang bagay na yon? Kalmadong sinabi ni Sebastian, ngunit may hindi mapagkakamalang hangin ng kumpiyansa na para bang ang mundo ay sumusunod sa kanyang kagustuhan. Sa kanyang kasalukuyang lakas, ang isang 5-star intermediate deity realm ay kasing walang halaga ng isang alikabok at hindi karapat-dapat sa kanyang pansin. Sumiklab ang galit ni Reese nang marinig iyon. "Bata, ang kapal ng mukha mo na makipag-usap sa akin ng ganyan. Akala mo ba hindi ka matitinag? Ngayon, hindi ka aalis dito ng buhay, pati na rin ang sinuman mula sa pamilya Hartwell. Sapat na, Ginoong Reese. Tumigil ka na sa pag-aaksaya ng oras sa kanya," sigaw ni Phineas na bagong dating, na may pagka-impatient. "Patayin ang lahat at huwag mag-iwan ng buhay." Nang marinig iyon nina Emilian at ng iba pa, namutla ang kanilang mga mukha, at kitang-kita ang takot sa kanilang mga mata. Ngumiti siya ng may kaba at yumuko. "Ginoong Phineas, Ginoong Reese, wala kaming kinalaman dito. Palaging mataas ang pagtingin ng pamilyang Hartwell sa pamilyang Carew. Kung naghahanap kayo ng paghihiganti, huwag po kaming isama." Tama si Ginoong Hartwell. "Wala itong kinalaman sa atin," sabay-sabay na sinabi ng iba pang miyembro ng pamilya Hartwell, at ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at kawalang pag-asa. Phineas ay ngumisi ng may pang-aasar. "Walang kinalaman sa'yo. Halos maging manugang mo na siya, at ngayon sinasabi mong wala kang pakialam. Akala mo ba bobo ako?" Emilian naisip sa sarili, halos naging manugang nakita. "Nagpadala ka pa ng regalo para sa kasal." Pero hindi niya ito naglakas loob na sabihin ng malakas. "Tumabi kayo. Ako na ang bahala sa inyo mamaya." Sigaw ni Reese. Ang kanyang mga mata ay kumitid habang tumitig siya kay Sebastian na may masamang balak. Ang espasyo sa itaas ay nanginginig habang sumabog ang isang nakakatakot na enerhiya, parang alon na bumabagsak na may hindi mapigil ang lakas. Reese ay sumuntok ng buong lakas, pero hindi man lang ito umabot sa damit ni Sebastian. Bagaman patuloy na nagpapagaling mula sa kanyang mga sugat, ang lakas ni Sebastian ay hindi matutumbasan. Ang kanyang anyo ay kumislap at walang kahirap-hirap na nakaiwas sa atake. Sa bilis ng kidlat, siya'y sumugod at naglabas ng isang makapangyarihang sipa, parang puwersa ng bumabagsak na bundok, na tuwirang tinamaan si Reese. Ang bilis niya ay nakakabulag, at bago pa man natapos ang pagyanig ng espasyo, ang sipa ay nasa ilang pulgada na mula sa dibdib ni Reese. Lumaki ang mga mata ni Reese sa gulat, ngunit pumasok ang mga taon ng karanasan sa labanan. Nang walang pag-iisip, sumuntok siya upang salubungin ang papalapit na atake ni Sebastian. Isang nakabibinging pagsabog ang pumuno sa hangin nang magbanggaan ang kanilang mga atake. Si Sebastian ay nanatiling matatag, hindi natitinag, habang si Reese ay naitapon pabalik na parang isang kanyan. Nadapa si Reese sa lupa bago pa siya makabawi ng balanse. Ang kanyang dugo ay parang malapit ng mag-apoy. Nalasahan niya ang matinding alat ng dugo sa kanyang lalamunan at muntik na siyang samukan nito. Ang kanyang kamao ay namamaga at may pasa. Ang sakit ay kumikirot sa kanya, matalim at walang tigil, na parang isang kawan ng mga insekto ang ngumunguya sa kanyang laman at buto. Ang braso ni Reese ay ganap na nawalan ng pakiramdam na parang nawala na ang lahat ng sensasyon. Parang sinadyang niyang tumama sa isang napakataas na bundok gamit ang lahat ng lakas niya, at ngayon ay malapit nang mabali ang kanyang mga buto.
Ang kanyang unang pagkabigla ay naging galit, at ang kanyang mukha ay namula sa puot. Sino ka ba talaga? Tumingin si Reese kay Sebastian, nakanganga, na may halong gulat at takot sa kanyang mukha. Mula sa kanilang maikli ngunit matinding palitan, mabilis na napagtanto ni Reese na ang lakas ni Sebastian ay lampas sa anumang kanyang maiisip. Pakiramdam niya'y kasing liit ng langgam sa harap nito. Ngunit, wala siyang ideya kung sino si Sebastian. Si Sebastian ay nagpakita ng bahagyang ngiti, at ang kanyang mga mata ay puno ng hayagang paghamak. Ang mga patay ay hindi kailangang malaman ang ganoong mga bagay. Mayabang na hanggal. Tingnan natin kung kasing makapangyarihan ka nga ng sinasabi mo. Nagliyab ang mga mata ni Reese sa galit habang kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ngumisi. Sa mga salitang iyon, pinakawalan niya ang kanyang palso, at isang nagniningning na broadsword ang lumitaw sa kanyang kamay. Pinagsama-sama ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang braso, ibinaba niya ito patungo kay Sebastian ng buong lakas. Pumutol siya gamit ang kanyang espada na parang kidlat at kumilos ng kasing bilis ng hangin. Ang talon nitong parang labaha ay pumutol sa paligid nito na parang kulog. Ang lakas nito ay tila handang punatin at durugan ang sinumang nasa daan nito. Hindi kumurap si Sebastian. Sa isang hindi pinapansin na ungol, bahagya niyang inalog ang kanyang kamay, at isang hindi nakikitang alon ng enerhiya ng espada ang sumabog na parang meteor. Chapter 1556. Isang malakas na pagsabog ang umabot ng ang broadsword ni Reese ay lumipad mula sa kanyang mga kamay at umiikot sa hangin na parang sirang saranggola. Ang enerhiya ng talon ay sumabog sa pagbangga at kumalat sa napakaraming piraso ng liwanag na naglaho sa kawalan. Itinaas ni Sebastian ang kanyang kaliwang kamay at itinuro si Reese. Isang payat na arko ng hindi nakikitang enerhiya ng espada ang sumulong na parang isang multo, mabilis na tumakbo patungo kay Reese nang walang humpay na bilis. Bumagsak ang puso ni Reese. Kumilos siya ng kasing bilis ng kidlat, at ang kanyang mga galaw ay nagbago ng hindi inaasahan habang bahagya niyang naiiwasan ang atake. Ngunit, bago siya makabawi, isang bagong arko ng hindi nakikitang enerhiya ng espada ang tahimik na tumama sa kanyang leeg nang may nakamamatay na katumpakan. Ito ang bagong natutunang dimension slash ni Sebastian. Bagaman hindi pa ganap na na-develop ang kapangyarihan nito, labis pa rin itong nakasisira. Isang alon ng takot ang bumalot kay Reese nang siya'y salubungin ng matinding pakiramdam ng panganib. Sa pag-arte ng walang pag-iisip, sumugod siya pasulong na parang isang pusa sa pangangaso habang ang kanyang malapad na espada ay umiikot sa isang desperadong pagtatangkang hadlangan ang atake. Ang hindi nakikitang atake ay sumalpok sa talon na may malakas na tunog na parang kumakagat sa ngipin sa isang iglap, ang malawak na espada ay nabasag sa ilalim ng puwersa at nagkabasag-basag na parang gawa ito sa marupok na kahoy. Muling inalog ni Sebastian ang kanyang kamay, at isang bagong pagsabog ng hindi nakikitang enerhiya ng espada ang sumulong ng walang kapantay na bilis. Tumagos ito sa leeg ni Reese nang may nakakatakot na katumpakan. Ang kanyang ulo ay malinis na nahiwalay mula sa kanyang katawan, at isang fountain ng dugo ang sumabog bago umulan na parang isang nakakatakot na bagyo. Patay na si Ginoong Reese. Tumakbo na tayo. Ang mga miyembro ng pamilya Caro ay natigilan sa gulat sa simula pagkatapos, may sumigaw sa takot, at nagkahiwa-hiwalay sila. Nagtakbuhan sila na parang mga takot na ibon. Pinugutan ni Sebastian ng ulo si Reese, ang kanilang pinakamalakas na eksperto, sa isang iglap. Ang tanawing iyon lamang ang tuluyang nagwasak sa kanilang lakas ng loob. Sebastian ay ngumisi habang itinaas niya ang kanyang kanang kamay at tinutok ang kanyang target. Isang hindi nakikitang arko ng enerhiya ng espada ang sumabog at tumagos sa likod ng ulo ng isang tao. Dumapo ang dugo sa hangin, at bumagsak sa lupa ang Intermediate Deity Master. Walang patid, sumiklab ang mga sinag ng liwanag mula sa mga kamay ni Sebastian. Maraming pang mga arko ng enerhiya ng espada ang mabilis at tahimik na lumipad. Ang hangin ay napuno ng nakakasuklam na tunog ng laman na hinihiwa habang isa-isa nang bumabagsak ang mga miyembro ng pamilya Caro. Mga ulo ang nahulog, at dumaloy ang dugo mula sa makinis, salamin na parang mga sugat sa kanilang mga leeg. Sa mga sumunod na sandali,
Ang figure ni Sebastian ay kumislap. Ang kanyang mga kamay ay kumilos ng kasing bilis ng kidlat at naglabas ng isang dosenang hindi nakikitang suntok sa isang kisap mata. Ang hangin ay umuukit sa nakakatakot na ungol ng enerhiya ng espada, at saan man ito dumaan, ang target ay tanging nakaramdam lamang ng lamig sa kanilang mga leeg. Sa susunod na sandali, ang mga ulo ay nahiwalay sa mga katawan at nahulog sa lupa. Nang hamupa na ang karahasan, tanging si Phineas na lamang ang natirang. Nakatayo. Nanginginig siya ng labis, parang nahuli sa isang bagyong taglamig. Ang kanyang mga binti ay lumuhad sa ilalim niya at halos hindi siya mapanatiling tuwid habang ang kanyang malalaking mata ay puno ng labis na takot. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Ang boses ni Phineas ay nanginginig sa takot at kawalang pag-asa habang siya'y umatras, ang kanyang mga mata ay malapad sa takot. Bawat hakbang na kanyang ginawa ay tila nagdadala sa kanya palapit sa kanyang katapusan. Sebastian ay ngunati ng may pang-aasar. Binibigyan na kita ng pagkakataon, pero hindi mo naman ito sinunggaban. Ako ang pangalawang tagapagmana ng pamilyang Kero. Kung papatayin mo ako, pagsisisihan mo ito ng tatay ko. Sinubukan ni Phineas na gamitin ang pangalan ng kanyang ama para takutin si Sebastian, pero nagmukha lang siyang hanggal. Nakapagpapatay na si Sebastian ng napakaraming miyembro ng kanilang pamilya, at ang isang karagdagang kamatayan ay wala ng kahulugan para sa kanya. Isang mapanlit na ngiti ang kumalat sa kanyang mukha habang itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-daang itinuro si Phineas. Hindi. Dad, tulungan mo ako. Sigaw ni Phineas sa kawalang pag-asa. Sandali lang. Mula sa malalayong abot tanaw ay umabot ang isang malakas na ugong, na yumanig sa hangin na parang kidlat. Isang nakakatakot na presensya ang hamampes na parang rumaragas ang alon. Ang nakabibinging puwersa nito ay napakalakas na tila imposibleng huminga ng buo. Chapter 1557. Ang mga mata ni Phineas ay nagniningning sa saya nang marinig niya ang utos na boses, ngunit sa susunod na sandali, ang kanyang ekspresyon ay nagyelo. Isang butas na puno ng dugo ang lumitaw sa kanyang noo, at bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Ang matangkad na figure ay biglang lumabas mula sa malayo at nahuli ang katawan ni Phineas bago ito tumama sa tupa. Nanginginig si Corwin at kinagat ang kanyang mga ngipin habang namumuo ang mga ugat sa kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay namula, at sumigaw siya, "Hayop ka! Paano mo nagawang patayin ang anak ko?" Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pagnanais na pumatay na sumabog na parang bagyo. Sa hawak na Harmony Blade, tinignan ni Sebastian si Corwin ng masama. Ang anak mo ang nagdala nito sa sarili niya. Karapat-dapat siyang mamatay. Ang galit ni Corwin ay naging isang malupit na ngiti. Magaling. Ngayon, katapusan mo na. Ang lalaki ay mukhang nasa kanyang maagang 40s, na may matigas at mapang-akit na presensya. Mayroong hindi sinasadyang presyon sa paligid niya, na parang ang hangin ay tumitigas at nagpapabigat sa sino mang lumapit ng masyado. Bagaman hindi pa ganap na gumagaling ang mga sugat ni Sebastian, ang kanyang lakas ay higit pa rin sa iba sa kanyang antas. Sa kanyang kasikatan, ang isang kalaban tulad ni Corwin ay halos hindi magiging hamon. Kahit ngayon, si Sebastian ay walang takot pa rin. Si Ginoong Kero ito. Sigaw ng isang matandang magsasaka sa pagkamangha. Sa sandaling lumitaw ang bagong dating, agad na nalaman ng lahat kung sino ito. Nakasulat ang pagkabigla at takot sa kanilang mga mukha. Sa kakaiba, walang tumakas. Ang pinakaginawa ng sinuman ay umatras ng ilang hakbang. Sa huli, ang pagkamausisa ay pumatay sa pusa, pero ganoon din sa mga tao. Walang gustong mamis ang susunod na mangyayari. Maingat na inilapag ni Corwin ang katawan ng kanyang anak sa lupa at pinaikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, pinaikit din niya ang kanyang sariling mga mata. Sa isang sandali, lahat ay tahimik. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa hangin na para bang humihinto ang mundo sa paghinga. Si Corwin ay nakatayo ng walang kagalaw-galaw na may mga mata niyang nakapikit sa tila walang katapusang panahon, ngunit lahat ay ramdam ang malamig at nakamamatay na enerhiya na nag-iipon sa paligid niya. Bigla, binuksan niya ang kanyang mga mata, at isang nakamamatay na kislap ang kumislap dito.
Ang kanyang titig ay tumutok kay Sebastian, matalim at matalas na parang magkambal na pangil. Ang lakas ng kanyang presensya ay bumagsak kay Sebastian, ramdam at nakakapanghina. Ang lupa sa ilalim nila ay nagsimulang pumutok habang mabilis na kumalat ang mga bitek hanggang sa ang sahig ay nagkalasog-lusog at naging alikabok. Ang kalapit na kastilyo ay lumindol ng malakas, at mga bato ay lumipad sa lahat ng direksyon habang ang lakas ng enerhiya ni Corwin ay nagwasak sa lahat ng nasa kanyang daraanan. Ang mga manonood ay naguluhan. Alam nilang makapangyarihan si Corwin, pero hindi sa ganitong antas. Si Sebastian ay nanatiling nakatayo sa kanyang pwesto, hindi natitinag. Bagaman si Corwin ay isang 7 bituin intermediate deity master, ang kapangyarihan ni Sebastian ay napakalakas, at hindi siya natatakot. Dahan-daang nilapitan ni Corwin si Sebastian, at bawat hakbang ay nag-iwan ng malalim na bakas sa lupa. Ang hangin sa paligid niya ay tila humigpit na parang ang mismong bigat ng kanyang kapangyarihan ay bumabagsak sa lahat ng malapit. Bigla, sinipa ni Sebastian ang lupa at nagdulot ito ng mga bitek sa sahig sa ilalim niya na parang mga sapot ng gagamba. Ang makapangyarihang shockwave ay nagpadala sa kanya sa ere, itinulak ng puwersang pagtalbog. Susubukan mong tumakas. Sigaw ni Corwin ng galit at tumalon sa hangin. Patay ka, gago. Pareho silang kumilos ng napakabilis. Sa loob ng ilang sandali, sila ay nasa mataas na himpapawid. Doon lamang tumigil si Sebastian at humarap kay Corwin. Mamatay ka na. Sigaw ni Corwin at sumuntok ng diretso sa kanya. Ang hangin ay sumabog ng matalim habang tumama ang suntok, at ang espasyo sa paligid nito ay kumalabog sa presyon. Isang alon ng enerhiya ang sumiklab, yumanig sa lupa at ginawang parang nahahati ang hangin. Hindi natitinag, inugoy ni Sebastian ang kanyang Harmony Blade. Isang napakagandang sinag ng liwanag ang sumabog at tumagos sa hangin ng may nakakatakot na lakas. Kung saan dumaan ang talam, ang espasyo ay tila nabasag na parang marupok na salamin. Ang dalawang puwersa ay nagbanggaan na may kasamang malakas na tunog, nagpadala ng marahas na pagsabog ng enerhiya na kumalat sa lahat ng direksyon. Ang epekto ay nagdulot ng pagyanig sa mismong espasyo sa kanilang paligid. Sa isang iglap, ang espasyo sa loob ng 100 milya ay yumanig ng malakas, at isang napakalaking itim na butas ang lumitaw sa kalangitan. Mula sa malayo, tila bumabagsak ang langit. Muling sumugod si Corwin. Ang kanyang mga kamao ay kumilos na parang bagyo mabilis, walang humpay, at puno ng sapat na lakas upang durugan ang lahat ng nasa kanilang daraanan. Sebastian, gamit ang kanyang Harmony Blade, sumagot ng mabilis na mga paghiwa na parang kidlat. Bawat swing ay nagpadala ng isang maliwanag na arco ng liwanag sa hangin, pinuputol ang mismong tela ng kalawakan. Nagbanggaan ang dalawa ng may galit, ang kanilang mga suntok ay yumanig sa lupa at pumuno sa hangin ng isang nakabibinging sigaw. Ang laban ay isang kalabog ng galaw, isang labanan na walang tigil at walang gustong umatras. Bahagyang lumabo ang ekspresyon ni Corwin. Bagaman hindi ito nasa rurok, ang presensya ni Sebastian ay sapat na upang makipagsabayan sa kanya at tila mayroon pang kalamangan. Ang labis na ikinabahala niya ay ang kabataan ni Sebastian. Magkaroon ng ganitong lakas sa kanyang ida kung patuloy siyang umunlad sa ganitong bilis, maaaring malampasan niya si Corwin sa loob lamang ng 10 taon. Ang pagkaalam na iyon ay lalo pang nagpapatibay sa determinasyon ni Corwin na pabagsakin siya. Matapos ang 12-dosenang palitan, nagsimulang maubos ang pasensya ni Corwin. Sa isang kisap mata, isang broadsword na may pulang gilid ang lumitaw sa kanyang kamay, at isang nakabibinging pagnanasa sa dugo ang pumuno sa hangin. Ito ang kanyang pirma na sandata, na tinuruan niya ng maraming taon. Mamatay ka na. Sigaw ni Corwin habang inihahampas ang kanyang malaking espada kay Sebastian. Isang pulang guhit ng enerhiya ng talam ang dumaan sa hangin na parang isang marahas na bagyong nagbabanta na punatin ang kalangitan. Ang mga mata ni Sebastian ay kumikislap ng malamig na determinasyon. Ipinagpag niya ang kanyang Harmony Blade ng buong lakas, at ang nagniningning na liwanag ng kanyang espada ay sumalpok sa nakamamatay na pulang enerhiya ng talam.
Pinatibay ng kanyang pirmawang sandata, sumiklab ang lakas ni Corwan. Ang broadsword na may pulang gilid ay madaling winasak ang enerhiya ng espada ni Sebastian, at isang malupit na shockwave ang nagpadapa kay Sebastian papalik. Katapusan mo na. Hindi bibigyan ni Corwan ng pagkakataong makabawi ang lalaki. Tumalon siya sa hangin na hawak ang hawakan ng kanyang malapad na espada habang ibinaba ito ng may walang awang lakas. Ang espiritual na enerhiya ni Sebastian ay sumiklab ng marahas sa loob niya sa isang iglap habang siya ay pinapabilis. Tinawag niya ang kanyang mataas na antas na espiritual na artepakto, ang Worldbinder Seal. Ang selyo ay lumawak sa hangin, naglalabas ng nakakasilaw na liwanag at nakabibinging presyon habang mabilis na lumipad patungo kay Corwan. Nagtipon-tipon ang madidilim na ulap sa kalangitan, kumulog, at tila nanginginig ang hangin sa tindi ng kanilang nakamamatay na laban. Ang puwersa ng Worldbinder Seal ay nagdala ng malakas na hangin, nagpadala ng alikabok at mga bato na lumilipad habang ang nakapaligid na espasyo ay bumagsak sa kaguluhan. Chapter 1558. Ang Worldbinder Seal ay sumiklab ng maliwanag at nagdala ng napakalakas na puwersa na kayang magpabagsak ng mundo. Bumilis ito patungo kay Corwan na parang isang meteor. Ang lakas nito ay hindi mapipigilan. Ang kanyang ekspresyon ay pamatla, at ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot. Sinubukan niyang umiwas, pero huli na ang lahat. Ang kanyang sigaw ng labis na pagdurusa at kawalang katiyakan ay umabot sa kanyang mga tainga habang siya ay nawasak at naging wala sa ilalim ng napakalaking bigat ng balyena. Ang tingin ni Sebastian ay huminto sa lugar kung saan naglaho si Corwan. Humitit siya ng malamig na pagubo, pagkatapos ay bigla siyang kumilos. Ang kanyang anyo ay mabilis na tumakbo sa kalangitan na parang kidlat at nawala sa abot tanaw. Maya-maya, siya ay dumating sa isang masiglang lungsod at pumasok sa isang masiglang tavern. Pumili siya ng upuan malapit sa bintana at umupo ng walang pakialam. Isang matipunong lalaki ang uminom ng isang malaking lagok ng alak sa kalapit na mesa bago sumigaw, "Narinig mo na ba?" Yung lalaking si Sebastian, ang dami ng gulo na pinagmulan niya kamakailan. Siyempre, narinig ko na siya. Balita, pinatay niya ang patriarka ng pamilya Caro. Ngayon, lahat ng pangunahing sekta ay hinahanap siya. Mabilis na sumingit ang payat na lalaki na nakaupo sa parehong mesa. Walang biro. Lahat ng mga banal na lupa at mga super pamilya ay nagpadala ng mga grupo ng tao para hanapin siya lalo na ang Cloudwarden Sacred Ground. Halos maglaway na sila sa galit tungkol dito, dagdag pa ng isa pang tao ng sabik. Oo, nagtalaga pa sila ng bagong banal na anak at banal na dalaga para lang habulin siya. Anong klaseng gulo ang pinasok ni Sebastian para mapunta sa kanilang masamang panig? Si Sebastian ay umiinom ng kanyang alak, at ang kanyang mukha ay kalmado na parang hindi pa natutuyo. Tahimik siyang nakinig, at iniisip na niya ang mga susunod na hakbang ng kanyang plano. Kakatapos lang, isang grupo ng mga disipulo ng Cloudwarden Sacred Ground ang pumasok sa tavern. Ang kanilang mga mag-agarang balabal ay matinding kaibahan sa kanilang mapang mataas na mga asal. Pumasok sila na nakataas ang mga ulo, at ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng kay-abangan. Ang lugar na yan ay mukhang maganda. Lumayas kayo. Gusto ko yan. Sigaw ng pinuno ng grupo habang itinutok ang kanyang espada sa mesa ni Sebastian. Ang tono niya ay puno ng pagmamayabang. Hindi man lang tumingin si Sebastian sa kanilang direksyon. Nanatili siyang nakaupo, umiinom ng kanyang inumin na parang wala sila. Hoy, bata! Bingi ka ba? Kumilos ka na! Sigaw ng isa pang disipulo. Lumapit siya ng may banta at itinaas ang kanyang paa upang magbigay ng malupit na sipa kay Sebastian. Bago pa man tumama ang sipa, walang pakialam na inalog ni Sebastian ang kanyang kamay. Isang hindi nakikitang puwersa ang sumulong at pinadapa ang disipulo sa hangin na parang isang laruan. Tumama siya sa isang makapal na halijing kahoy na may nakakasuklam na tunog at bumagsak na parang patay na katawan sa sahig. Ang natitirang mga disipulo ay natigilan sa gulat na katahimikan, at ang kanilang malalaking mata ay nagpakita ng kawalang paniwala. Ngunit ang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng galit. Maglakas loob kang pumatay ng tao mula sa Cloudwarden Sacred Ground. May gusto ka talagang mamatay, hindi ba?
Bata, hindi ka aalis dito ng buhay. Ang mga galit na sigaw ay pumuno sa hangin habang hinugot nila ang kanilang mga sandata. Pinalibutan nila si Sebastian at handang sumugod. Ang ibang mga parokyano sa tavern ay namutla sa nakita. Agad kumalat ang takot, at nag-atre sila ng paurong sa takot. Ang mga disipulo ng Cloud Warden Sacred Ground ay kilala sa pagiging mapagmataas at mayabang, pero masyadong pabibo itong batang ito. Nagdulot siya ng napakalaking gulo. Isang patron ang bamulong ng mababa ang boses at nag-alala. Tumahimik ka. Huwag masyadong magsalita, baka magkaabala ka pa. Ang taong katabi niya ay sobrang natakot na ang mukha nito ay naging mapatla, at mabilis na tinakpan ang bibig ng kanyang kasama. Tumingin si Sebastian sa mga galit na disipulo ng Cloud Warden Sacred Ground, at ang kanyang mga labi ay yumarko sa isang malamig, may paghamak ng ngiti ang kanyang anyo ay lumabo sa isang kisap mata, at siya ay lumitaw sa gitna enda. Sa isang mabilis na galaw ng kanyang palad, kasabay ng sunod-sunod na malalambot na tunog, 3 disipulo pa ang bumagsak sa lupa na may dugo na sumisirit mula sa kanilang mga bibig. Ang natitirang mga disipulo ay natigilan, at nanginginig sila ng napakalakas na tila mawawalan sila ng lakas sa kanilang mga binti. Sa kabila ng kanilang takot, sumigaw pa rin sila ng matindi, hintayin mo. Hindi ka makakaligtas sa Cloud Warden Sacred Ground. Binigyan ni Sebastian sila ng malamig na tingin pero sinadyang hindi galawin ang isa sa kanila. Ang nag-iisang nakaligtas ay nakatayo sa kanyang kinatatayuan, at ang kanyang mukha ay nagbago sa takot. Pagkatapos ng ilang sandali, nagising siya mula sa kanyang pagkakatulala at nagmadaling tumakbo patungo sa hagdang bato, nadadapa sa kanyang sarili habang tumatakbo. Lumilingon siya ng saglit at sumigaw, mas mabuting maghintay ka. Magdadala ako ng karagdagang puwersa para sa iyo. Chapter 1559. Si Sebastian ay nanatiling hindi nagpaapekto. Matapos bayaran ang kanyang inumin, dahan-dahan siyang umalis sa tavern at naglakad palabas ng lungsod. Samantala, ang nag-iisang natitirang disipulo ay natapilok palabas ng tavern. Natisod siya sa sarili habang tumatakbo para sa kanyang buhay. Di nagtagal, nakatagpo siya ng isang grupo malapit, na pinangunahan ni Hiram Coulter at Juanita Gaines, ang banal na dalaga. Sa isang malakas na tunog, bumagsak sa kanyang mga tuhod ang disipulo sa harap nila. Ang kanyang mukha ay puno ng mga luha, at sumigaw siya, banal na anak, banal na dalaga. May nangyaring kakilakilabot. Sa tavern, nakasalubong namin ang isang ligaw na tao. Dahil lang sa isang upuan, inatake niya kami ng walang babala. Pinatay niya ang mga kasama ko ng walang awa, at ako lang ang nakaligtas. Ang mga mata ni Hiram ay nagliyab sa galit, at ang dati niyang kalmadong mukha ay nagbago sa puot. Sa isang matalim na tunog, hinugot niya ang kanyang espada, at kumikislap ito ng malamig sa liwanag. Anong lakas ng loob niyang patayin ang mga disipulo ng Cloud Warden Sacred Ground sa ilalim ng aking pagbabantay. Pababayaran ko siya. Paghihiwalayin ko siya sa kanyang mga bahagi at hihilingin niyang mamatay. Sa tabi niya, ang malamig na ekspresyon ni Juanita ay sumasalamin sa nagyayelong kislap sa kanyang mga mata. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang kumilos ng ganito katapang upang hamanin ang anangyarihan ng ating banal na lupa, sabi niya ng malamig. Sa isang galaw ng kanyang kamay, pinangunahan ng banal na anak, Hiram, ang kanyang grupo. Parang isang bagyong pinalaya, sila'y nagtakbuhan patungo sa direksyong itinuro ng natitirang disipulo. Sa itaas ng isang nakatagong lambak sa bundok sa labas ng lungsod, sina Hiram at Juanita, kasama ang grupo ng mga disipulo, ay sa wakas ay nahabol si Sebastian. Nakatayo si Hiram na nakayakap ang mga braso at may pang-aalipusta, at ang kanyang tingin ay dumaan kay Sebastian ng may paghamak. Walang alam na hanggal, paano mo nagawang patayin ang mga disipulo mula sa Cloud Warden Sacred Ground? Maliwanag na wala kang ideya kung sino ang kaharap mo. Sa aking mga mata, wala ka ng iba kundi isang langgam na maaari kong durugan sa aking kagustuhan. Lumuhad ka at humingi ng awa ngayon, tapusin mo ang iyong sariling buhay bilang kapatawaran at baka magpakita ako ng awa. Kung hindi, ipaparanas ko sa iyo ang bawat pahirap na may isip. Hihingi ka ng kamatayan,
Pero hindi kita papayagang mamatay ng madali. Sumulong si Juanita na may mayanhing pag-uga ng kanyang mga balakang sa kanyang pulang damit. Ang kanyang maliwanag na mga mata ay kumikislap habang binuka niya ang kanyang mga labi at nagsalita. Ang kanyang boses, matamis at nakakaakit, ay may bahagyang pahiwatig ng panggigil. Diyos ko, binata, kahit sino ka pa, ang pagpatay sa isang tao mula sa Cloud Warden Sacred Ground ay hindi isang bagay na maaari mong talikuran. Pero kung susuko ka ng kusa, marahil ay hihilingin ko sa banal na anak sa iyong ngalan. Baka mapapayag ko pa siyang hindi ka masaktan. Kung hindi, ang kanyang ngiti ay naging mapanganib, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang ahas na handang sumalakay. Nakatayo si Sebastian na may mga kamay sa likod ng kanyang likod. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado at mahinahon. Tumingin siya sa kanila ng malamig at sinabi, "Wala akong galit sa inyo. Kayo ang unang nagpasimula. Huwag ka nang magpalusot." Sigaw ng isa sa mga disipulo ng galit. "Hindi ka makakatakas ngayon." Hiram ay humalaklak. "Huwag ka nang makipag-usap. Patayin mo na siya ngayon." Ang mga disipulo ay hinugot ang kanilang mga sandata sa kanyang utos at nagtakbuhan patungo kay Sebastian na parang alon ng dagat. Nang hindi nag-atubili, basta na lang inalog ni Sebastian ang kanyang kamay, at isang hindi nakikitang arko ng enerhiya ng espada ang sumulong na parang isang dragon na pinalaya. Sa isang iglap, tinaga ng atake ang mga nangungunang disipulo. Sila'y bumagsak sa lupa, walang buhay at tahimik. Hiram at Juanita ay natigilan sa gulat. Lumaki ang kanilang mga mata, at nakabuka ang kanilang mga bibig. Sobrang nagulat sila kaya hindi sila makapagsalita. Gayunpaman, siya ang unang nakabawi rula sa kanyang pagkakalugmok at sumigaw, "Ikaw ay isang intermediate deity master. Hindi nakapagtataka na napaka-arogante mo. Pero sa aking paningin, wala ka kundi isang bahagyang mas malakas na langgam." Sa mga salitang iyon, mabilis na kumilos ang kanyang mga kamay upang bumuo ng mga senyales ng kamay. Isang napakalakas na alon ng espiritual na enerhiya ang sumulong na parang alon ng dagat at tumama kay Sebastian. Hindi natitinag, nanindigan si Sebastian at sinalubong ang atake ng isang suntok. Ang kanyang kamao ay sumalpok sa espiritual na enerhiya sa isang nakabibinging pagsabog. Ang atake ni Hiram ay nabasag na parang marupok na salamin. Ang lakas ng suntok ni Sebastian ay nagpatuloy pasulong at tumama sa dibdib ni Hiram. Si Hiram ay itinapon pabalik na parang kanyan at bumagsak sa lupa na may malakas na tunog na nag-iwan ng malaking hukay sa kanyang likuran, habang ang alikabok ay sumabog sa malt elg. Dunken ang kanyang bibig habang pinipilit niyang itaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay halo ng pagkabigla at galit. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, at nagalit na tinanong, "Sino ka?" Juanita, nanginginig sa takot, nakatayo ng frozen. Ang kanyang maputlang mukha ay nagpakita ng kanyang takot. Hinawakan ni Sebastian ang kanyang mga kamay sa likod at sinabi ng kalmado, "Ako si Sebastian Wilder." "Ano? Ikaw si Sebastian?" Naubos ang kulay sa mga mukha ni Hiram at Juanita habang umatras sila sa takot. Nang malaman niyang hindi siya makakatapat, nagmamadaling tumayo si Hiram at sinubukang tumakas. Hindi siya nag-aksaya ng oras habang pinakawalan ang kanyang espiritual na enerhiya at tumalon patungo sa langit sa kanyang pagtatangkang makatakas. Ang mga mata ni Sebastian ay kumikislap ng malamig na liwanag habang isang guhit ng hindi nakikitang enerhiya ng espada ang tumama kay Hiram. Sa isang kisap mata, tumagos ang enerhiya sa kanya, at siya'y bumagsak na walang kanya, at siya'y bumagsak na walang buhay sa lupa. Bago pa man makalayo si Juanita, ang anyo ni Sebastian ay lumabo at muling lumitaw sa harap niya upang harangan ang kanyang daraanan. Chapter 1560. Nakaluhod si Juanita sa lupa na may luha sa kanyang mga mata. Tumut-tremble ang kanyang boses habang nagmamakaawa siya, "Ginoong Sebastian, alam kong ako'y nagkamali. Pakiusap, huwag niyo akong patayin. Handang-handa akong gawin ang lahat. Basta't huwag niyo akong patayin." Ang pagnanais ni Sebastian na pumatay ay nanatili, at ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Sa isang desperadong pagtatangkang, kumuha siya ng matapang na hakbang. Bigla,
Inalis niya ang mga strap ng kanyang damit at hinayaan itong mahulog upang ipakita ang kanyang maamong silweta. Ang kanyang payat na katawan ay naging malinaw sa ilalim ng malambot at mahinang ilaw. Ang kanyang mga galaw ay elegante, at siya ay parang bulaklak na namumukadkad, na bawat kurba ay kumukuha ng mata sa paraang tila buhay na buhay. Naglakad si Juanita patungo kay Sebastian ng mabagal at maingat na tila lumulutang sa hangin. Ang kanyang mahabang buhok ay dahan-daang sumasabay sa kanyang bawat hakbang, nagdadala ng kaunting biyaya sa bawat galaw niya. Ang kanyang pulang labi ay bahagyang bumuka habang siya ay nagsasalita. Ang kanyang boses ay halo ng nanginginig na sinseridad at tukso. Ginoong Sebastian, pakiusap, kawan niyo ako. Sinabi ni Sebastian, ikaw ang banal na dalaga ng Cloudwarden Sacred Ground. Ano sa tingin mo ang iisipin nila kung malaman nilang handa kang ipagpalit ang iyong katawan para sa kaligtasan? Isipin mo kung paano sila magre-react kung malaman nila. Juanita ay tila hindi man lang nahihiya. Humilig siya sa kanya at sinabi, walang mas mahalaga kaysa manatiling buhay. Pakiusap, ipakita mo sa akin ang awa. Sa harap ng kanyang mga pagsulong, si Sebastian ay kumilos ng walang pag-aatubili. Itinulak niya siya sa lupa at sinunggaban siya. Hindi ito tungkol sa kakulangan ng pagpipigil sa sarili o pagnanasa. Sa mga kaaway na humahabol sa kanya at ang kanyang mga sugat na hindi pa ganap na gumagaling, alam niyang ang dual cultivation ang pinakamabilis na paraan upang makabawi. Tulad ng inaasahan ni Sebastian, hindi na birhen si Juanita, pero hindi iyon pumihil sa kanya. Magaling siyang magpasaya ng mga lalaki, alam kung paano magpabighani at magpasaya gamit ang isang tingin o kilos. Pagkatapos ng isang sesyon ng pagmamahalan, gumaling siya mula sa kanyang mga sugat, at bahagyang bumuti ang kanyang antas ng pagsasanay. Nasiyahan ka ba, sir? Tanong niya habang mabilis na nagbihis. Hindi masama, malamig na sagot ni Sebastian. Patatawarin kita sa pagkakataong ito. Pero sabihin mo sa iyong banal na Panginoon ito kung muling magtatangkang saktan ako, wawasakin ko ang kanyang Cloudwarden banal na lupa. Makakaasa kayo, sir. Ipapaabot ko ang inyong mensahe. Nang makapagbihis, nagmadali si Juanita palabas. Ang kanyang mukha ay napuno ng takot habang nagmamadali siyang bumalik sa Cloudwarden Sacred Ground. Pagkakita sa banal na Panginoon, si Orville Prescott, agad siyang lumuhad ng may malakas na tunog. Banal na Panginoon, masama ito. Napatay ni Sebastian ang banal na anak. Nanginginig sa takot ang boses ni Juanita. Biglang sumiklab ang galit ni Orville. Ang kanyang nakabibinging aura ay yumanig sa buong bulwagan. Ano? Si Sebastian ay naglakas loob na muling patayin ang aking banal na anak. Ang kanyang mga mata ay nagliyab sa galit na parang apoy na handang sumiklab. Juanita ibinaba ang kanyang ulo at ikinwento ang kanyang pagkikita kay Sebastian. Sadyang iniiwasan niya ang bahagi kung saan nag-alok siya ng sarili upang makaligtas. Pagkatapos marinig ang kanyang salaysay, lumabo ang kanyang mukha. Pinigan niya ang kanyang mga kamao ng napakahigpit hanggang sa mag-crack ang kanyang mga kasukasuan. Ipadala ang aking mga utos. Walang palya sa pagdakip kay Sebastian. Gusto ko siyang buhay upang magdusa siya ng libu-libong kamatayan para maalis ang aking galit. Ang sigaw ni Orville ay umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa napakalaking gantimpala na parang apoy sa damuhan sa buong mundong martial. Sa isang masiglang tavern, isang grupo ng mga tao ang nag-usap tungkol sa gantimpala ng Cloudwarden Sacred Ground. Narinig mo na ba? Ang Cloudwarden Sacred Ground ay nag-aalok ng napakalaking gantimpala para mahuli si Sebastian. Nag-aalok sila ng 1 bilyong spiritual stones, pati na rin ang Eternal Fruit at Ascension Elixir, sabi ng isang taong may alam. Ang walang hanggang prutas. Ano yun? Talaga bang ganoon kasarap? Tanong ng isang malapit na tao nang may pag-usisa. Ang prutas ay hindi pangkaraniwang kayamanan. Sumingit ang isa. Sinasabing puno ito ng napakabigat na espiritual na enerhiya. Ang pagkain nito ay maaaring pahabain ang iyong buhay ng 100 taon. Ang enerhiya ay napakalakas na para bang hinahawakan mo ang mga lihim ng immortalidad.
Para sa mga naghahanap ng walang hanggang buhay, ito ay walang halaga. Ang grupo ay hindi nakapagpigil na humanga.